Hello guys, today another vlog. Ngayon nga palang umaga, pupunta ulit kami sa aming munting taniman. Bumabiyahe na nga pala kami sa kayang aming tricycle. Makikita nyo sa salamin, nandito kami sa backyard kasi puno na kami. Biyahe-biyahe lang kami dyan. Fast forward, nandito nga pala kami sa bilihan ng mga lason at mga kung ano-ano pa na panggamit sa tanim. Nandyan nga pala si Ikoy, bumibili na siya ng aming gagamiting lason at mga panali sa sitawan na maipakikita ko sa inyo pagkakabit namin ng taling bionic ang tawag. Ngayon pala, si Inay nasa loob, may karga kami dyang mga gamit namin at mga gagamitin sa pag-i-spray. Fast forward ko na nga pala, nandito kami sa bilihan ng ulam para hindi na kami magluto doon kasi wala naman kami paglulutuan. Nandyan nga pala si Inay, pumipili na ng murang ulam. Bumaba nga pala yung kapatid ko para tumingin din kung anong masarap na ulam. At nga pala may nagustuhan siya dyan. Kaso hindi naman yun ang binili. Kasi nga yung mura lang ang bibili namin para naman kami makatipid-tipid. At dito ngayon naisipan ko rin bumaba. Titingnan ko din kung ano bang pwedeng mabili doon. At yan, andyan na po ako. Sobrang dami nga pala dyan pagpipilian. Wala naman kami ibang napili kundi bituka. Adobong bituka kasi yun ang mura. 30 pesos nga lang pala yun guys. Hati-hati na kami doon. Napagkasya na namin yun. Kapag talagang ikaw ay gipit, matututo ka magtipid. Alam kong sa darating din ng panahon na matitikman namin ang mga gusto namin kainin. Pero sa ngayon, tipid-tipid muna para sa pangarap. Ngayon nga pala ay pabiyahe na ulit kami. Yan nga palang amin dala. Yan nga pala yung binili kanina. At fast forward again, naglakad na kami papunta sa aming taniman. Bumaba na lang kami doon sa may kabilang taniman kasi nga hassle pa kung kami ihahatid. Kaya naman namin maglakad. Na nakapag-exercise na rin kami dyan. Saan ba yung mga warm up muna kami dyan bago kami magtrabaho sa aming taniman. Fast forward again kasi malayo-layo din ang nilakad namin eh. Pinagmadali ko na nga pala sila kasi ako'y hinahapon na. Buhat ko pa nga pala yung bunso ko. Sa araw-araw na pagpunta sa halamanan nga pala, kasama ko laging aking dalawang anak. Wala naman kasi ako mapag-iiwanan eh. Ganun talaga, kailangan dumiskarte. Dito nga pala dumating na kami sa aming taniman. Nakasalubong nga pala namin dyan si tatay. Nagulat pa nga kami, naunahan na kami eh. Nagdala pala si tatay dyan ng orang tsaka yung aming kanin. Akala niya wala kaming dalang kanin. Andyan na nga pala kami sa aming taniman. Matatanong na natin dyan ang aming sitaw. Ito nga pala yung nahimahinga ng aking inaybianan. Kasi pagod na daw siya, ang layo din ng amin nilakad. Hiniyaan ko muna siyang maupo. At maya maya ay sinabi kong doon kami sa kabila magpahinga. Dito nga pala yung naglakad na uli. Doon kami sa kabila magpapahinga. At doon na rin kami magsisilbing tambayan namin tuwing pahinga at walang ginagawa. Mas malamig kasi dito kasi naggawa ng malaking puno. Dito nga pala hanggang ngayon wala pa rin kaming kubo. Ewan ko po kung kailan kami magkakakubo dyan eh. Inuuna muna namin tapusin ang aming mga gawain sa sitawan. Pero darating din yung araw na gagawa kami dyan ng kubo. Hindi naman kasi pwedeng walang kubo eh. Update nga pala sa mga tanim. Yan na, naganda na siya. Nga pala yung kapatid ko at yung mga bianan ko at aking anak. Yung aming mga gamit, kanya-kanya na lang sabit kung saan-saan dyan. Dito nga nung kinuha ko yung timbay, nagulat ako. Ito kasi dalawang suso ay nagpapatong-patong. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang ginagawa nila. Kaya naisipan ko na rin isama sa aking video. Hindi ko talaga siya tinigilan hanggat anong mangyayari. At nagtagal naman ay naghiwalay din. Parang kayo lang, maghihiwalay din kayo. Oh. Tapos nga nyo palang maghiwalay, ay nandito na ako sa aming taniman. Nagtali-tali na ako dyan.
Ang haba nga pala guys ng tudling kaya fast forward ko na kasi kung talagang hindi ko ipapas forward aabutin pa tayo ng milya-milyang oras. Matapos ko nga pala magtali, nandito na ulit kami sa tambayan para naman mag-almusal. Lambutin kasi ang mga person pagka hindi pa nakakakain. Food is life kasi. Pala guys, bago kayo magtrabaho, dapat kumakain muna kayo para naman may lakas-lakas kayo at maliksi kayo tumarbaho. Ito nga pala, isinumbong ko yung aking dalawang anak. Para naman lahat kami ay busog. Pagdating nga pala ng tanghali, dito pa rin kami magpapahinga. Kanya-kanya na kami diyang hanap ng hihigaan. Wala kasi talaga mapapagpahingahin, kaya diskarte lang muna para makapagpahinga ka. Dito nga pala habang nagpapahinga naisipan ko magbangi ng kulilis kasi hindi pa ako nakakakain yan. Marami kasi nagsasabi na napakasarap to nito, lasang seafood na hipon. Dito nga ay talagang na-excite na ako kung ano ba talagang lasa nitong yayay na ito. Bagamat kinakabahan din ako. Dito nga unti-unti nang naluluto ang aking pakilis. Naaamoy ko ng kanyang mabangong amoy. Na pag maaamoy mo siya ay talagang maaakit ka din. Hindi mo aakalain ito'y isa lang ang insekto. At dito nga pala sa tingin ko yung luto na ito. Kaya naman hinango ko na. At dito nga talagang nakakaramdam na ako ng excitement. Inamoy-amoy ko na ito. At totoong nakakaakit nga ang amoy nito. Pinaamoy ko pa sa aking kapatid at talagang sabi niya ang bango-bango daw. Kaya naman dito hinipan-hipan ko na nang hindi ako mapasok. At dito nga inamoy ko na at maya-maya lang ikinagat ko na. At dito nga pala wala pa akong nalalasahan niya kasi nasa ngipin ko pa lang. At dito untay-utay ko nang nalalasahan siya. Masarap pala siya kaya inubos ko na lang.